Si Elena ay isang simpleng babae na lumaki sa isang baryo sa gilid ng ilog. Bata pa lamang siya ay ramdam na niya ang hirap ng buhay. Sa murang edad, namulat siya na hindi lahat ng tao ay binibiyayaan ng marangyang hapag o malambot na higaan. Ang tanging halaala niya sa pagkabata ay ang malamig na sahig na kawayan at ang tunog ng ilog na umaagos habang nakahiga sila ng kanyang ina. "Anak, pasensya ka na kung ganito lang muna ang maibibigay ko," bulong ng kanyang ina noon habang tinitingnan ang tanging kanin at asin na ulam nila sa hapunan. Bata pa si Elena, ngunit nakita na niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina. Doon niya isinumpa sa sarili na balang araw ay gagawin ng lahat para hindi na magutom ang pamilya niya. Ngunit lumipas ang mga taon, lalo lamang lumubha ang kalagayan nila. Ang kanyang ama ay sumakabilang buhay matapos magkasakit at hindi na naagapan dahil walang pera para sa ospital. Naiwan si Elena at ang kanyang ina na mag-isang lumalaban sa buhay. Dahil dito, siya ang naging sandigan ng pamilya sa murang edad. Nang makatapos siya ng high school, nagdesisyon si Elena na wag nang ipagpatuloy ang kolehiyo. "Inay, baka po mas lalo tayong maghihirap kung ipipilit ko pa ang pag-aaral. Mas kailangan ko pong kumita ngayon," mariin niyang sinabi habang hawak ang kamay ng ina. Halata ang lungkot at pagtutol nito, pero wala na silang magagawa. Doon nagsimula ang kanyang buhay bilang isang labandera. Araw-araw, dala ang batya at sabon, naglalakad si Elena sa mga bahay ng may kaya sa kanilang baryo. "Elena, pakilabhan mo na lang itong mga kumot ha, babayaran ka namin bukas," utos ng isang mayamang kapitbahay. Palaging may daladalang bumpos ng maruruming damit na parang hindi nauubos. Kahit mabigat, pinipilit niyang ngumiti. "Opo ate, ako na po ang bahala," sagot niya. Sa bawat kusot ng tela sa malamig na tubig, naiisip niya ang kinabukasan. Minsan ay napapatingin siya sa kanyang mga palad na magaspang na at may mga sugat dahil sa sabon at tubig na may bleach. Ngunit hindi siya nagrereklamo. Pag-uwi sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina na nakaupo sa papag. "Elena anak, magpahinga ka naman. Halos buong araw kang nakalubog sa tubig." Ngumiti siya kahit pagod. "Ayos lang po nay, basta po may pambili tayo ng gamot ninyo." Hindi niya kailanman ipinapakita sa ina ang bigat ng kanyang loob. Para kay Elena, sapat na ang makita ang ngiti ng ina sa kabila ng sakit. Hindi lamang pisikal na hirap ang dinadala niya, kundi pati ang bigat ng mga pangarap na hindi natupad. Kapag dumadaan siya sa harap ng eskwelahan, palagi niyang nakikita ang mga estudyanteng nakaputing uniforme, may baon at nakatawa. Sa kanyang isipan, naaalala niya ang sarili noon. Nangangarap din na makapagtapos at maging propesyonal. Ngunit kailangan niyang isantabi ang sariling pangarap alang-alang sa pamilya. Sa kabila ng lahat, hindi nawawala ang kanyang pagiging matatag. Kilala si Elena sa kanilang lugar bilang masipag at mapagkumbaba. Maraming kapitbahay ang humahanga sa kanya dahil kahit anong hirap ng trabaho, hindi siya nawawalan ng malasakit. "Elena, ang sipag mo talagang bata ka. Kung lahat ng kabataan ay katulad mo, gaganda ang buhay nila." Madalas sabihin ng matandang si Aling Cora na palagi niyang pinaglilibangan ng mga kwento habang naglalaba. Ngunit may ilan din na hindi maiwasang maliitin siya. "Sayang, maganda ka pa naman, pero labandera ka lang," bulong na mga tsismosa sa kanto. Naririnig ni Elena ang mga iyon, pero pinipili niyang hindi sumagot. Para sa kanya, walang masama sa pagiging labandera. Iyon ang paraan niya para mabuhay at para ipaglaban ang kalusugan ng kanyang ina. Sa gabi, matapos ang mahabang araw, umuupo siya sa gilid ng kanilang maliit na bahay. Tinitingnan niya ang mga bituin at mahina niyang sinasabi, "Panginoon, sana po balang araw ay mabigyan ninyo ako ng pagkakataon na maranasan din ang ginhawa. Hindi po para sa akin lang, kundi para kay nanay." Madalas ding huminto ang kanyang pinsang si Lisa sa kanilang bahay. "Ate, kung gusto mo, samahan kita bukas para hindi ka masyadong mahirapan." Ngunit tinatanggihan ito ni Elena. "Salamat Lisa, pero kaya ko ito. Mas mabuti na ring ako na lang at ikaw ay mag-aral ng mabuti."
Gusto ni Elena na makita ang pinsan niyang magtagumpay dahil sa sarili niya ay tila ba imposible na iyon. Araw-araw, ganoon ang kanyang buhay. Gigising ng maaga, maglalaba, mag-iigib ng tubig at mag-aalaga sa ina. Hindi siya nagrereklamo. Sa halip, ipinagmamalaki niya ito sa kanyang puso. Alam niyang hindi siya perpekto. Ngunit natutunan niyang ang tunay na lakas ay makikita sa pagtanggap ng responsibilidad at sa pagmamahal sa pamilya. Kung tutuusin, simple lamang ang mundo ni Elena. Ngunit sa kanyang simpleng pamumuhay, unti-unti siyang humuhubog ng isang kwento ng katatagan at sakripisyo na balang araw ay magbibigay saysay sa lahat ng kanyang paghihirap. Habang nakahiga si Elena sa tabi ng kanyang ina, isang gabi, hindi niya maiwasang balik-balikan sa isipan ang mga alaala ng kanyang kabataan. Kung minsan, nakapapikit siyang naglalakbay pabalik sa mga araw na siya'y nasa high school pa lamang. Mga panahong puno ng pangarap, ngunit nababalutan din ng pait. Tahimik siyang estudyante noon. Hindi siya kilala bilang matalino o sikat. Ngunit palagi siyang nasa gilid ng klase, nakayuko at nakikinig. May dala siyang luma at may mga gusot na notebook at ang kanyang bag ay madalas may sira at tinatahi lamang ng kanyang ina sa gabi. Habang ang mga kaklase ay naglalakad ng may bagong sapatos, si Elena ay nakatsinelas na halos pudpud na. Ngunit kahit ganoon, hindi niya hinahayaang lumiban sa klase dahil gusto niya pang matuto. Isang araw, habang nasa silid-aralan, narinig niya ang isa sa mga kaklaseng babae, si Marjorie na bulong ng bulong sa katabi. Tingnan mo yung gamit ni Elena, parang basura na. Amoy sabon pa siya, baka galing sa labahan. Tawanan ang mga katabi nito at nagkatinginan pa. Narinig iyon ni Elena at kahit tinakpan niya ng kunwaring pagtuon sa sulat ng guro, ramdam niya ang hapdi. Alam niya sa sarili na totoo. Madalas talaga siyang amoy sabon dahil sa pagtulong sa kanyang ina sa paglalaba. Pero wala siyang magawa. Sa murang edad ay alam na niya na kailangan niyang tiisin ang mga salita ng iba. May mga pagkakataon ding sa kantina, wala siyang baon. Kapag recess, madalas siyang nakaupo lamang sa isang sulok at binabalot ang tiyan ng sariling pag-unawa. Doon siya madalas lapitan ng kanyang ilang tunay na kaibigan. Isa na rito si Lorna, isang kaklaseng simple rin at hindi mahilig makisama sa mga mapanglait. Elena, hati tayo ng tinapay. Ayokong makita kang walang kinakain. Ngumiti si Elena at nagpasalamat. Salamat Lorna, babalik ko sa iyo balang araw. Sa murang edad pa lamang, marunong na siyang tumanaw ng utang na loob. Hindi naman lahat ay malupit sa kanya. May isang kaklase ring lalaki na minsang nagpakita ng kabutihan, si Samuel. Tahimik lamang siya sa klase, pero minsang naipit si Elena sa pagtutulak-tulakan ng mga bully, bigla itong sumingit. Tama na yan. Kung wala kayong ibang gagawin, mag-aral na lang kayo. Hindi iyon nakalimutan ni Elena. Simula noon naramdaman niya na may isa pang taong nakakaintindi sa kanya. Ngunit higit sa lahat, may lihim siyang iningatan sa kanyang puso. Mayroon siyang isang kaklase na palaging nakakaagaw ng kanyang pansin. Si Adrian. Hindi siya ang tipikal na mayaman sa klase, ngunit malinis at maayos palagi ang itsura. Mabait din ito sa lahat. At minsan ay siya pa mismo ang nagbibigay kay Elena ng papel o lapis kapag wala itong magamit. Elena, ito, gamitin mo muna. Sabi nito minsan, sabay abot ng lapis. Mumiti siya noon at nagpasalamat. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang kakaibang pintig ng puso. Tuwing uuwi siya mula sa eskwelahan, bit-bit ang mabibigat na aklat at isang pusong sugatan sa mga pangungutya, humihinto siya minsan sa may lumang waiting shed malapit sa baryo. Doon niya inilalabas ang mga luha na pinipigil niya sa klase. Bakit ba hindi nila ako matanggap? Tanong niya minsan sa sarili habang pinupunasan ang pisngi. Ngunit kasunod ng tanong na iyon ay ang kanyang matibay na pasya. Balang araw papatunayan kong hindi ako mahina. Ang mga alaala ng kabataan niya ay naging pundasyon ng kanyang karakter. Natuto siyang huwag umasa sa papuri ng iba. Sa halip, natutunan niyang kumapit sa sariling determinasyon
at pagmamahal ng kanyang ina. Sa kabila ng mga panlalait at pagmamaliit, natuto siyang pahalagahan ang iilang totoong kaibigan at ang maliliit na kabutihan na kanyang natatanggap. Minsang nagtanong ang kanyang ina habang sila'y naghahapunan ng kamote, "Anak, kumusta ka sa eskwela? Hindi ka ba nila tinupaso?" Tumingin siya sa ina, nagpilit ng ngiti at sumagot, "Ayos lang po, Nay. Basta po nakakatapos ako ng aralin, masaya na ako." Hindi niya kailanmang ibinahagi ang lahat ng sakit ng loob dahil ayaw niyang dagdagan pa ang pasanin ng kanyang ina. Ngunit sa bawat alaala ng kabataan, dala ni Elena ang dalawang mukha ng kanyang nakaraan. Ang pait ng panlalait at ang liwanag ng ilang taong naniwala sa kanya. Iyon ang mga alaala na unti-unting humubog sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng lahat ng iyon, pinanghahawakan niya ang isang pangako na hindi siya magpapadala sa masasakit na salita, kundi gagamitin niya ang mga iyon bilang lakas upang magpatuloy. Habang nakatitig sa buwan sa kanyang kasalukuyang buhay bilang labandera, napapapikit si Elena at naaalala ang pinig ni Adrian noon, ang mga tawa ni Lorna, ang tapang ni Samuel, at ang panguuyam ni Marjorie. Lahat ng iyon ay parang sariwang sugat at alaala. Ngunit alam niyang darating ang araw na magbabalik lahat ng iyon sa kanya. Hindi bilang kahihiyan, kundi bilang patunay na kahit sino, gaano man kaliit ang tingin ng lipunan, ay may karapatang marating ang rurok ng dignidad at respeto. Isang hapon, habang naglalaba si Elena sa gilid ng ilog, pinuntahan siya ng kanyang pinsang si Liza na may hawak na sobre. Malapad ang ngiti ng dalaga, halatang may mahalagang balita. "Ate Elena, tingnan mo, may dumating na imbitasyon para sa'yo," sigaw nito habang kumakaway. Tumigil si Elena sa pagkuskus ng kumot at kinuha ang sobre na may nakalimbag na gintong letra. Binasa niya ng dahan-dahan ang nakasulat, "Grand Alumni Homecoming and School Reunion, Batch 2005. Napahinto siya at natulala, para bang bumalik agad sa kanyang alaala ang lahat ng masasakit na karanasan sa high school. Ang mga tawanan, ang pangungutya, ang kanyang pagiging tahimik at palaging nasa gilid. Reunion? Mahinang bulong niya. Para saan pa? Hindi naman ako nabibilang doon. Umupo si Liza sa tabi niya at pilit nang umingiti. "Ate, baka ito na ang pagkakataon mong ipakita na kahit simpleng buhay mo, maayos at marangal naman. Bakit hindi mo subukan?" Pinisil ni Elena ang sobre at napabuntong hininga. "Pero Liza, paano kung pagtawanan lang nila ako? Alam mo naman, labandera lang ako. Wala akong maiipakitang yaman o magarang trabaho." Hindi siya agad nakasagot. Buong magdamag niyang iniisip ang imbitasyon. Nang gabing iyon, habang pinapakain ang kanyang ina, tahimik na inilapag ni Elena ang sobre sa lamesa. Napansin niyo ng matanda at tinanong, "Ano yan, anak?" "Reunion po namin sa high school, Nay. Hindi ko alam kung pupunta ako," sagot niya. Mumiti ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang kamay. "Anak, bakit hindi? Hindi naman sukatan ng pagkatao ang trabaho. Kung labandera ka man ngayon, marangal ang ginagawa mo. Hindi mo kailangang ikahiya ang pinaghihirapan mo." Halos mapaiyak si Elena sa narinig. Alam niyang totoo ang mga salita ng ina. Pero hindi mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung kakayanin niyang harapin muli ang mga dating kaklase na minsang nag-iwan ng sugat sa kanyang pagkatao. Kinabukasan, dumaan siya sa palengke at nakasalubong ang kanyang kaibigang si Lorna, ang iilang tunay na nagmalasakit sa kanya nung high school. "Elena, pupunta ka ba sa reunion?" Tanong ni Lorna na may dalang basket ng gulay. Nag-aalangan siyang sumagot. "Hindi ko pa alam, nahihiya ako. Baka mapahiya lang ako." Umiling si Lorna at numiti. Walang dapat ikahiya. Kahit labandera ka, mas marangal ka kaysa sa marami sa kanila. At kung hindi ka pupunta, para na rin nilang nanalo sa ginawa nilang pang-aapi noon. Napaisip si Elena. Totoo nga naman, kung hindi siya pupunta, para na rin niyang pinatunayang tama ang lahat ng panglalait noon. Ngunit kung haharapin niya ang takot, baka ito na ang pagkakataon para ipakita na hindi siya basta-basta sumusuko. Kinagabihan, muling kinausap siya ng kanyang ina. "Anak,
minsan kailangan mong ipakita sa mga tao na hindi pera o trabaho ang sungatan ng halaga ng tao. Kung mananatili kang nagtatago, hindi mo malalaman kung anong magbabago. Pero Nay, sagot ni Elena, hindi po ba nakakahiya kung makita nilang ganito pa rin ako? Wala akong napuntahan, wala akong natupad na pangarap. Pinisil ng kanyang ina ang kanyang palad. Anak, natupad mo ang pinakamahalaga, ang magmahal at magsakripisyo para sa pamilya. Walang mas mataas pa doon. At tandaan mo, hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa diploma o pera. Napaluha si Elena. Unti-unti, napag-isip-isip niya na baka tama ang kanyang ina. Sa kabila ng panghihina ng loob, nakaramdam siya ng kakaibang tapang. Kung pupunta siya sa reunion, hindi iyon para ipagmalaki ang sarili, kundi para ipakita na marangal at matatag siyang tao kahit sa anong aspeto ng buhay. Kinaumagahan, habang naglalaba ulit sa ilog, bigla niyang narinig ang bulong ng kanyang sariling isipan. Kaya mo to, Elena. Hindi ka na bata. Hindi ka na mahina. Panahon na para harapin ang nakaraan. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nagdesisyon siya. Kahit nanginginig ang kanyang puso, sisipot siya sa reunion. Hindi para ipakita ang kayamanan o rangya, kundi para patunayan na may halaga siya, isang halagang hindi kailanman kayang balewalain ng kahit anong panlalait. Nang dumating ang mga sumunod na linggo, unti-unti nang nararamdaman ni Elena ang bigat ng kanyang desisyon. Natanggap niya sa sarili na pupunta siya sa reunion, ngunit kasabay nito ang malalim na kaba. Paano siya haharap sa mga dati niyang kaklase na minsan ay naging mapanglait at mapanghusga? Paano siya tatayo sa gitna ng marangyang hotel na tiyak ay puno ng magagara at mamahaling damit ng kanyang batchmates? Isang gabi, habang nag-uusap sila ng kanyang ina, tahimik siyang nagbukas ng paksa. Nay, sabi niya, habang hawak-hawak ang maliit na supot kung saan nakatabi ang ilang ipon, iniisip ko kung sapat na kaya ito para makabili ako ng disenteng damit para sa reunion. Tumingin ang kanyang ina at hinawakan ng supot. Anak, huwag mong gastusin lahat ng pinaghirapan mo. Pero kung makakatulong sa iyo ang pagkakaroon ng disenteng ayos sa sarili, sige, bilhin mo. Karapat-dapat ka ring magmukhang maganda at kagalang-galang. Kinabukasan, nagpunta si Elena sa palengke. Nilibot niya ang mga tindahan, naghahanap ng bestida na abot-kaya ngunit maayos tingnan. Nakakita siya ng isang simpleng kulay bughaw na damit na hindi bago, ngunit may dating na malinis at elegante kung susiriin. Medyo maluwag iyon, ngunit naisip niyang maaari itong ayusin ng kanyang kapitbahay na si Aling Marta, na kilalang mahusay manahi. Pag-uwi niya, agad siyang pumunta kay Aling Marta dala ang damit. Pwede niyo po ba itong ayusin para magkasya sa akin? Tanong niya. Ngumiti ang matanda. Walang problema, Elena. Aba, para saan ba ito? May lakad ka ba? Nag-aatubiling mumiti si Elena. May reunion po kasi kami sa high school. Halatang natuwa si Aling Marta. Ay, mabuti naman. Dapat lang ipakita mo sa kanila na hindi hadlang ang kahirapan para maging kagalang-galang. Ako na ang bahala sa damit mo. Sa mga sumunod na araw, habang inaayos ni Aling Marta ang bestida, iniisip ni Elena ang iba pang kailangan niyang gawin. Isang gabi, dumating ang kanyang pinsan na si Liza, dala ang maliit na kahon ng makeup. Ate, akin na lang ipahiram ang mga ito. Konti lang pero makakatulong para mapaganda ka sa reunion. Nagpasalamat si Elena. Salamat, Liza. Hindi ko alam kung paano ko gagawin pero susubukan ko. Hayaan mo, ate, sagot ng pinsan. Tutulungan kitang mag-ayos sa araw ng reunion. Ako na rin ang bahala sa buhok mo. Lumipas ang mga araw at dumating ang araw bago ang reunion. Ibinigay na ni Aling Marta ang inayos na bestida. Isinuot iyon ni Elena at halos hindi siya makapaniwala. Tumama ng tama sa kanyang balikat at baywang at kahit simple, nagbigay ito ng kakaibang ganda sa kanya. Ang ganda mo, ate, sigaw ni Liza habang pumapalakpak.
Hindi nila akalaing ito ang labandera na pinagtatawanan noon. Ngumiti si Elena, bagaman naroon pa rin ang kaba. Sana nga, Liza, pero kahit pagtawanan nila ako, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, pumunta ako ng taas noo. Pagkatapos ay lumapit ang kanyang ina, bahagyang nangihina, ngunit bakas sa mukha ang tuwa. Anak, napakaganda mo. Parang bumalik ang tatay mo sa anyo mo ngayon. Tandaan mo, kahit sino pa ang makaharap mo, huwag kang yuyuko, wala kang dapat ikahiya. Napaluha si Elena at niyakap ang kanyang ina. Nay, gagawin ko ito hindi para sa kanila. Para po ito sa atin, para ipakita na kahit simpleng tao, marangal pa rin. Kinabukasan, maaga pa lang ay ginigising na siya ni Liza. Ate, oras na para magayos. Huwag kang kabahan, tutulungan kita. Pinunasan muna ni Liza ang mukha ni Elena, nilagyan ng kaunting pulbo at nilagyan ng manipis na olorete sa labi. Ang buhok niya ay inayos ng pinsan, tinirintas at tinakpan ng simpleng clip na nagbigay ng linis at ganda. Habang nakatingin si Elena sa lumang salamin, halos hindi niya makilala ang sarili. Ako ba ito? Tanong niya sa sarili. Oo naman, sagot agad ni Liza. Tingnan mo ate, sa lahat ng pinagdaanan mo, ngayon lang ulit ako nakakita ng ganito kaganda sa'yo. Hindi maiwasan ni Elena ang mapangiti, ngunit sa likod ng ngiti ay nananatili ang kabog ng kanyang dibdib. Nakatabi sa kama ang kanyang bestida, handa ng isuot mamaya. Dumampot siya ng isang rosaryo at idinikit sa dibdib. Panginoon, gabayan niyo po ako. Igyan niyo po ako ng lakas na harapin ang lahat ng ito. Pag-alis nila ng bahay, muling hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya. Anak, tandaan mo, kung sino ka man ngayon ay bunga ng sipag at pagmamahal. Huwag mong ikahiya na labandera ka. Yan ang nagsustento sa atin at nagpapatibay sa'yo. Ngumiti si Elena, nagbuntong hininga at marahang tumango. Opo nay, hindi ko ikakahiya ang sarili ko. At sa mga sandaling iyon, tuluyang naihanda ni Elena ang kanyang sarili. Hindi lamang sa damit o sa ayos, kundi higit sa lahat, sa loobin na haharap siya sa reunion ng marangal. Dala ang bigat ng kanyang nakaraan, ngunit may tapang na hindi na kayang baliin ng mga mapanghusga. Dumating ang araw ng reunion at halos hindi makatulog si Elena sa sobrang kaba. Maaga pa lamang ay ginigising na siya ni Liza upang muling ayusin ang kanyang buhok at ayos. Inilabas niya ang bestidang inayos ni Aling Marta at nang maisuot niya iyon, tila ba naging ibang tao siya. Simple lamang ang kulay bughaw na tela, ngunit bumagay ito sa kanyang palat at sa hugis ng kanyang katawan. Pinagmasdan siya ng kanyang ina na nakaupo sa papag at may bakas ng ngipi sa mukha nito. Anak, mahinang wika ng kanyang ina, kung nakikita ka ngayon ng tatay mo, siguradong ipagmamalaki ka niya. Halos maiyak si Elena, ngunit pinigilan niya ang luha. Nay, gagawin ko po ito. Kahit anong mangyari, haharapin ko sila. Pagdating ng hapon, sumakay siya sa jeep na patungong bayan. Habang bumabagtas ang sasakyan, nakatingin lamang siya sa labas, pinagmamasdan ang mga dumadaan. Bawat hakbang patungo sa venue ay parang hakbang pabalik sa kanyang kabataan. Mga panahong puno ng kahihiyan at panlalait. Ngunit ngayon, dala niya ang payo ng kanyang ina. Wala kang dapat ikahiya. Nang marating niya ang hotel kung saan ginanap ang reunion, napalunok siya. Ang gusali ay mataas at makintab. May mga chandelier na nakasabit sa loob na tanaw mula sa salamin. May mga gwardyang nakatayo sa harap at mga sasakyan ng kanyang mga kaklase na halatang mamahalin. Sandali siyang natigilan bago huminga ng malalim at lumakad papasok. Pagpasok niya sa lobby, agad siyang nakaramdam ng mga matang nakatingin sa kanya. May mga dating kaklase na agad siyang napansin at nagbuluman. Si Elena ba yan? Tanong ng isa. Parang siya nga, pero tingnan mo, simple pa rin ang suot. Hindi bagay dito. Napayuho si Elena ngunit pinilit niyang panindigan ang bawat hakbang. Nakita niya sa malayo ang registration table kung saan nilalapitan ng mga dumadating. Lumapit siya at nagpakilala. Magandang gabi po. Elena Cruz, Batch 2005. Ngumiti ang staff at binigyan siya ng name tag. Ngunit sa gilid niya,
ramdam niya ang mga mata ng ilang kaklase na tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Sa bawat bulungan at tawa, naramdaman niya ang pagbabalik ng sakit ng kanyang kabataan. Habang papasok sa malaking hall, lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang lugar ay punong-puno ng ilaw at dekorasyon. May mga mesa na may mamahaling tela at ginto ang mga kubyertos. May mga waiter na naglalakad, nag-aalok ng alak at pagkain. Para kay Elena na nasanay sa simpleng buhay, tila ba ibang mundo ito? Uy, tingnan nyo! Si Elena, dumating din pala! Sigaw ng isang babaeng nakasuot ng pulang bestida. Nakilala niya agad ang boses, si Marjorie. Isa sa mga unang nanglait sa kanya noon. Nilapitan siya nito at ngumisi. Ang tapang mo ring sumipot ha. Kumusta naman ang pagiging labandera? Nagkatawanan ang ilan pang kaklase sa paligid. Parabang isang segundo lamang ay bumalik ang lahat ng alaala ng panunukso sa kanya noon. Pinilit ni Elena na ngumiti kahit nanginginig ang tuhod niya. Mabuti naman, marangal na trabaho, maikli niyang sagot. Ngunit hindi nakataka sa kanya ang mga bulungan. Anong ginagawa niya dito? Hindi ba't wala naman siyang narating? Siguro napilit lang siyang pumunta. Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong tumatama sa kanyang dibdib. Umupo siya sa isang mesa sa gilid, pilit na pinapakalma ang sarili. Pinagmamasdan niya ang mga dating kaklase na ngayon ay nagkikislapan sa kanilang magagarang kasuotan at alahas. Ang ilan ay may dalang asawa at anak, ipinagmamalaki ang kanilang mga negosyo o trabaho. Para kay Elena, tila ba lalong lumayo ang agwat sa pagitan nila. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang nakaupo ng diretsyo. Iniisip ang sinabi ng kanyang ina. Huwag kang yuyuko. Pinilit niyang ngumiti kahit ramdam niya ang panliliit ng iba. May mga buluvan pa rin, mga sulyap mula ulo hanggang paa, ngunit hindi na niya hinayaan na tuluyang magpabagsak sa kanya. Uy, Elena, isang pamilyar na boses ang tumawag. Paglingon niya, nakita niya si Lorna, ang kaibigang tumulong sa kanya noong high school. Buti dumating ka, ang ganda mo. Ngumiti siya at sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa. Salamat Lorna, ikaw lang ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin na pumunta. Umupo si Lorna sa tabi niya. Huwag mong pansinin ang mga iyon. Wala kang dapat ikahiya. Tandaan mo, hindi lahat ng kinang ay ginto. Sa mga sandaling iyon, kahit pa pinagtatawanan at tinipingnan na parabang hindi siya nababagay, natagpuan ni Elena ang maliit na lakas mula sa presensya ng isang tunay na kaibigan. At bagaman puno ng panlalait ang paligid, pinanghawakan niya ang katotohanan. Narito siya, humaharap sa takot, at iyon ang pinakamalaking tagumpay na hindi kailanman mauunawaan ng mga mapanghusga. Nang magsimula ng dumami ang mga dumalo sa reunion, unti-unti ring lumakas ang mga tawanan at bulungan sa loob ng malaking hall. Ang musika mula sa banda ay nagbibigay ng masayang tunog, ngunit para kay Elena, tila ba bawat nota ay mas nagpapalakas sa kanyang kaba. Pinilit niyang manatiling tahimik sa kanyang upuan habang pinagmamasdan ang paligid. Sa kanyang paningin, parang hindi nagbago ang ugali ng ilan sa kanyang mga kaklase, lalo na si Marjorie. Si Marjorie ang dating pinakamayaman at pinakamaganda sa klase. Ngayon, suot nito ang isang pulang bestida na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Lumapit ito kay Elena na may kasamang dalawang kaklaseng babae. Hawak-hawak nito ang isang baso ng alak at sa bawat hakbang ay tila ba sinasadya nitong iparamdam ang kanyang rangya. Oh, Elena! Malakas na sabi ni Marjorie, dahilan para mapalingon ng iba. Ikaw ba talaga yan? Hindi ako makapaniwalang sumipot ka rito. Akala ko kasi, masyado kang busy sa paglalaban ng mga damit ng iba. Nagkatawanan ng ilan sa paligid. Ang dalawang babaeng kasama ni Marjorie ay halos mamatay sa kakatawa. Labandera Queen, dagdag pa ng isa. Ramdam ni Elena ang pamumula ng kanyang pisngi. Ngunit imbes na lumaban ng salita, pinilit niyang ngumiti ng ngarahan. Oo, totoo, labandera ako. At ipinagmamalaki ko iyon dahil marangal na trabaho. Sandali silang natahimik, ngunit agad ding sumabat si Marjorie. Marangal? Siguro nga, pero hindi ba't nakakapanghinayang? Ang ganda-ganda mo pa naman, pero ayan, nasayang lang sa sabon at tubig. Muling naghalakhakan ng grupo. Ang iba pang kaklase ay napatigil at pinagmamasdan ang nangyayari.
Ang ilan ay natatawa rin. Ngunit may ilan ding halatang nahihiya sa asal ni Marjorie. Sa likod ng lahat ng iyon, ramdam ni Elena ang bigat ng mga mata na nakatuon sa kanya. Muling lumapit si Marjorie at bumulong ng sapat para marinig ng iba. Sabihin mo nga, magkano ba ang kita ng isang labandera? Nakakabili ka ba man lang ng matinong hapunan? O baka naman sa tirang ulam ka lang palagi? Umiling si Elena. Ilit pinipigil ang pagpatak ng kanyang luha. Ngunit bago pa siya makasagot, sumabat ang isang pamilyar na tinig mula sa gilid. Marjorie, tama na. Paglingon niya, si Samuel pala iyon, ang dating kaklasing minsan nang ipinagtanggol siya noong high school. Nakasuot siya ngayon ng simpleng barong, hindi kasing rangya ng mga iba, ngunit litaw ang dignidad sa kanyang anyo. Hindi mo ba napapansin na wala ka ng ginagawa kundi mang insulto? Reunion ito, hindi ito para ulitin ang mga panulupso noong bata pa tayo. Sandali ring natahimik ang grupo. Ngunit imbes na mahiya, ngumisi si Marjorie. "Oh Samuel, palagi ka na lang knight in shining armor ni Elena. Noon pa man, di ba? Pero ano bang napala mo? Wala rin. Mas mabuti pa sana kung sumama ka sa amin kaysa palaging kampi sa mga gaya niya." Nagbuntong hininga si Samuel at umiling. Hindi mo kailanman naintindihan, Marjorie. Ang marangal na tao, kahit mahirap, higit pa sa mayaman na mapanghamak. Ang iba pang kaklase ay nagsimulang magbulungan. May ilan na tumango, tila sumasang-ayon kay Samuel, ngunit may ilan ding nakikitawa pa rin kay Marjorie. Samantala, nakatingin lamang si Elena kay Samuel. Hindi alam kung paano magpapasalamat. Nakaramdam siya ng ginhawa kahit papaano na may isa pa ring tao na handang ipagtanggol siya. Pagbalik niya ng tingin kay Marjorie, mas pinili niyang magsalita ng may katahimikan. "Marjorie, kung tingin mo'y nakakatawa ang buhay ko, sige, tawanan mo. Pero hindi ako magpapanggap na mayaman o marangya. Ako si Elena, isang labandera, at hindi ko ikinahihiya ang sarili ko." Nagkaroon ng katahimikan saglit. Marahil hindi iyon inaasahan ni Marjorie, na imbes lumaban si Elena ng insulto, pinili nitong magsabi ng totoo ng buong tapang. Ngunit gaya ng nakasanayan, hindi pa rin tumigil si Marjorie. "Ay nako, Elena, sana sa susunod magdala ka ng sample ng sabon para naman may silbi ang pagpunta mo rito." Sa puntong iyon, muling nagtawanan ng ilan. Ngunit sa ilalim ng tawanan, ramdam ni Elena ang pagod ng kanyang puso. Ang lahat ng alaala ng high school ay parang muling bumalik sa kanya. Ang bawat panunupso, ang bawat pangmamaliit. Ngunit ngayong nasa harap na siya ng lahat, napagtanto niyang mas malakas na siya kaysa dati. Hindi na siya ang batang umiiyak sa gilid ng silid-aralan. Siya ngayon ay isang babae na, bagamat labandera, ay natutong tumindig sa sarili. Habang umiinom ng tubig para pakalmahin ang sarili, marahan niyang naisip, kung ito ang simula ng gabi, ano pa kaya ang susunod na mangyayari? Matapos ang palitan ng salita sa pagitan ni Marjorie at Elena, hindi pa rin natigil ang bulungan at panunuya sa loob ng hall. Sa halip na humupa, lalo pang dumami ang mga mapanghamak na tingin mula sa ilang kaklase na tila ba natutuwa sa kahihiyang dinaranas ni Elena. Habang pinipilit niyang maging kalmado at makihalubilo kay Lorna at Samuel, may tatlong lalaki namang dating kilalang siga sa kanilang high school ang lumapit sa mesa niya. Si Jerome, ang dating kapitan ng basketball team, ang nanguna. Naka-Amerikana siya, ngunit halatang mayabang pa rin ang tindig. "Uy, Elena, hindi ako makapaniwala, ikaw nga yan. Akala ko hindi ka pupunta. Aba, napakatapang mo rin palang humarap dito." Nakasunod sa kanya, sina Paulo at Dennis, parehong may hawak na baso ng alak at halatang lasing na. "Oo nga," sabat ni Paulo. "Kumusta naman ang negosyo mo sa paglalaba? Malaki ba ang kita? O baka naman may promo ka na bili 3, free 1. Nagkatawanan ng grupo. Ang iba pang nasa malapit na mesa ay napalingon, ang ilan ay natawa rin. Ramdam ni Elena ang pamumula ng kanyang pisngi, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. "Walang masama sa paglalaba," sagot niya, pilit pinananatiling matatag ang boses. "Trabaho iyon, gaya ng iba.
At sa pamamagitan niyon, napapakain ko ang pamilya ko. Ngunit hindi tumigil si Dennis. Talaga lang, Elena? Kung maghugas ka na lang din ng mga damit namin pagkatapos ng party? Sigurado akong marami ka pang kikitain. Halakhak ang sagot ng dalawa pa niyang kasama. Napapikit si Elena, pinipigilan ang sarili na sumabog. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumabat si Samuel na nasa kanyang tabi. Jerome, Paulo, Dennis, kung hindi kayo marunong rumespeto, mas mabuting lumayo na lang kayo. Hindi ito comedy bar. Ngumisi si Jerome, tumingin kay Samuel. Ikaw na naman, Samuel. Noon pa man palaging kampi kay Elena. Ano ba meron sa kanya at lagi mo siyang ipinagtatanggol? Gusto mo bang maging hero? Hindi, mariing sagot ni Samuel. Pero mali ang ginagawa ninyo. Hindi kayo bata para mang-insulto pa ng kapwa. Natahimik ang ilan, ngunit mabilis ding sumabat si Marjorie na lumapit upang sumuporta sa grupo ng mga lalaki. Samuel, wag mong gawing malaki ang maliit na biro. Nagpapatawa lang naman sila. Kung iisipin mo, tama rin sila, hindi ba't totoo naman na labandera lang si Elena? Bakit ba siya masyadong sensitive? Naramdaman ni Elena na lahat ng mata ay muling nakatuon sa kanya. Narinig niya ang tawanan, ang bulungan, at ang matatalim na salita na tila ba mga sibat na tumatama sa kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong tinutokso siya sa klase, tinatawanan sa kantina, at minamaliit sa bawat sulok ng eskwelahan. Ngunit hindi na siya ang batang umiiyak at nagtatago sa waiting shed. Malalim siyang huminga at tumayo mula sa kanyang upuan. Tahimik na tumingin siya sa mga nang-aasar. Kung sa tingin ninyo nakakatawa ang trabaho ko, wala akong magagawa. Pero sana, isipin ninyo habang nagpapakasarap kayo sa mga opisina at negosyo ninyo. May mga taong kagaya ko na nagpapagod para malinis ang mga damit na isinusuot ninyo. Hindi ako mayaman, pero hindi ko kailanman ikinahiya ang pinaghirapan ko. Tahimik ang ilang segundo sa buong hall. Hindi lahat ay natahimik dahil sa pagrespeto. May ilan na natawa muli, ngunit sa pagkakataong ito, halata na ang ilang kaklase ay nagsisimula ng makaramdam ng hiya. Ang ilan ay umiwas ng tingin, ang iba ay tila nahihirapan sa narinig. Si Jerome ay napakamot sa batok, halatang hindi inaasahan ang lakas ng loob ni Elena. Ngunit imbes umatras, ngumisi pa rin siya. Ayos ka rin, Elena. May tapang ka. Pero tandaan mo, sa mundong ito, hindi sapat ang tapang lang. Kailangan ng pera, koneksyon, at kapangyarihan. Bago pa muling makasagot si Elena, lumapit si Lorna at hinawakan ang kamay niya. Tama na, Elena. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Ngunit numiti si Elena, tumango at muling nagsalita sa boses na mas matatag kaysa dati. Siguro nga, pero mas pipiliin ko na kumita sa pawis ko kaysa kumapit sa yaman na hindi galing sa marangal na paraan. At kung sukatan ninyo ng tao ay pera lang, mas kawawa kayo kaysa sa iniisip ninyo. Muling nagkaroon ng katahimikan. May mga palakpak na marahang sumunod. Isa, dalawa, hanggang sa may ilan pang nagsabay. Ang ilan sa mga kaklase na halatang hindi komportable sa panlalait ni na Marjorie at ng grupo ay nagsimulang sumuporta kay Elena. Bravo, Elena! Sigaw ng isang dating guro na inimbitahan din sa reunion. Iyan ang espiritu na dapat tularan. Namula si Marjorie at napangiwi ang tatlong lalaki. Ngunit sa kabila ng lahat, tumalikod si Elena at bumalik sa kanyang upuan. Pinipigilan ang pagpatak ng luha. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa sobrang bigat ng emosyon. Alam niyang mahaba pa ang gabing ito at baka marami pang paghamon ang haharapin niya. Ngunit sa oras na iyon, alam niyang nakatayo siya bilang isang babae na hindi na basta-basta kayang apihin. Matapos ang sagutan ni Elena sa mga lalaking dati niyang kaklase at ang matatalim na salita ni Marjorie, muling bumalik ang ingay sa paligid. May mga nagtawanan, may mga nagsikuhan na para bang aliw na aliw sa nangyayari. Ngunit mayroon ding ilang hindi makatingin ng direkta kay Elena. Tila nakaramdam ng hiya para sa kanya. Sa lahat ng iyon, isa lamang ang nanatiling nakatayo sa kanyang tabi, si Samuel.
Tahimik lang muna si Samuel habang pinagmamasdan si Elena na bumalik sa kanyang upuan. Kita niya ang pagkibot ng mga labi nito, halatang pinipigil ang luha. Lumapit siya ng dahan-dahan, bitbit ang kanyang baso ng tubig at iniabot iyon kay Elena. "Uminom ka muna," marahan niyang sabi. "Hindi mo kailangang pigilan lahat. Hayaan mo huminga ka rin." Tumingin si Elena sa kanya, bahagyang naninilid ang luha sa kanyang mata. Ngunit agad niya ring pinunasan iyon. Inanggap niya ang tubig at numiti ng mahina. "Salamat Samuel, hindi ko alam kung paano ko kakayanin kung wala ka rito." Umiling si Samuel. "Huwag mong pasanin lahat ng sakit, Elena. Hindi mo kailangang mag-isa. Noon pa man, alam ko na kung gaano ka kalakas. Hindi nila nakikita iyon kasi bulag sila sa panlabas na bagay. Pero ako, nakita ko kung paano ka tumulong kahit wala ka." Saglit na natahimik si Elena at napatingin sa kanya. "Naalala mo pa pala yon?" Ngumiti si Samuel at sa wakas ay nagbalik sa kanilang dalawa ang isang alaala mula sa high school. Noong sila'y mga estudyante pa, si Samuel ay isang payat at tahimik na binata na madalas ring mabiktima ng tukso. Isang araw, nahulog ang kanyang baon at wala na siyang makain. Habang siya'y nagtatago sa gilid ng silid, nilapitan siya ni Elena at iniabot ang kalahati ng tinapay na tanging baon din niya noon. "Samuel, hati tayo. Hindi ako papayag na magutom ka," wika ni Elena noon. Hindi niya nakalimutan ang simpleng kabutihan na iyon at ngayong muli silang nagtagpo, naramdaman niyang pagkakataon na para ipaalala iyon kay Elena. "Dahil doon, Elena," patuloy ni Samuel, "sinabi ko sa sarili ko na kapag dumating ang araw na kailangan mo ng kakampi, hindi na kita iiwan." Napayuko si Elena at sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman niya ang init ng pagtanggap mula sa isang tao. Hindi lahat ng kasama sa reunion ay mapanghusga. Mayroon pa ring handang lumapit at ipakita na may halaga siya. Habang nag-uusap sila, muling lumapit si Marjorie, halatang hindi pa ring natitinag. "Samuel, hindi ko maintindihan kung bakit palagi kang kakampi kay Elena. Noon pa man, lagi kang nasa tabi niya. Ano bang nakikita mo sa kanya?" Mabilis na sumagot si Samuel, hindi nagpatumpik-tumpik. "Nakikita ko ang puso niya. Isang bagay na hindi ninyo kailanman maiintindihan." Habang abala ayo sa pagpapakita ng yaman at anyo, siya naman ay abala sa pagtulong at sakripisyo. Hindi ninyo man siya kilalanin, pero siya ang tunay na may halaga. Nabigla si Marjorie at saglit na napatahimik. Ang ilan sa mga nakikinig ay tila napaisip din. Ngunit gaya ng inaasahan, nagpakawala pa rin siya ng mapait na tawa. "Huwag mo ngang gawing bayani ang isang labandera, hindi siya makakaangat kailanman." Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na sumagot si Elena. Sa halip, mumiti siya kay Samuel at marahang tumango, sapagkat alam niyang sapat na ang kanyang pagkakaroon ng kakampi upang tumayo ng matatag sa gitna ng panlalait. Lumapit din si Lorna, ang matagal na niyang kaibigan, at umupo sa tabi nila. "Elena, huwag mong hayaan na masira ang gabi mo dahil lang sa kanila. Nandito kami at alam namin kung sino ka talaga. Hindi mo kailangan magpanggap." Huminga ng malalim si Elena at nagsalita ng mas malinaw. "Alam ninyo, sa lahat ng pangaalipusta at panlalait, natutunan kong hindi na mahalaga ang iniisip ng iba. Ang mahalaga ay kung paano ko minahal ang pamilya ko at kung paano ako tumayo sa sariling paa. Kung iyon ang kabiguan sa tingin ninyo, masaya na akong mabigo." Muling nabalot ng katahimikan ang mesa nila. Unti-unti, napansin ng iba pang kaklase na hindi na basta-basta mababasag ang loob ni Elena. At sa mga sumunod na sandali, imbes na tawanan, may ilan na nag-umpisang sumulyap sa kanya na may halong paggalang. "Alam mo, Elena," dagdag ni Samuel habang nakangiti, "ang lakas mo ay hindi nakikita sa kayamanan. Nakikita ito sa kakayahan mong manatiling totoo sa sarili mo." At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman ni Elena na hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng mapanirang salita ng ilan, mayroon pa ring mga taong naniniwala sa kanya. Sa puso niya, unti-unting nagningning ang pag-asa na hindi siya palaging magiging paksa ng pang-aaki. Sapagkat sa bawat taong kumukutya, may iilang handang makita ang kanyang tunay na halaga. Habang nagpapatuloy ang gabi,
Unti-unting humupa ang mga tawanan at bulungan matapos ang matipinding palitan ng salita. Ngunit kahit tila bumagal ang mga pang-iinsulto, naramdaman pa rin ni Elena ang malamig na hangin ng paghusga mula sa ilan. Sa kanyang puso, may kaba pa ring nananatili pero may lakas na ring nadagdag dahil sa presensya ni Samuel at Lorna. Habang nagsisimula ng magbigay ng mensahe ang MC tungkol sa success stories ng anilang batch, biglang may isang babae mula sa kabilang mesa ang nagtanong ng malakas. Tila hindi sinasadya, ngunit sinadyang marinig ng lahat. Elena, bakit ba talaga hindi ka nakapagpatuloy ng pag-aaral? Kung tutuusin, matalino ka rin naman dati? Napalingon ang lahat sa kanya. Ang tanong na iyon, bagaman tila inosente, ay nagbukas ng pintuan sa mga alaala at katotohanan na matagal na niyang inilihim. Huminga ng malalim si Elena bago tumayo. Tumitig siya sa mga kaklase at nagsimulang magsalita. Siguro oras na rin para malaman ninyo ang totoo. Matapos tayong magtapos ng high school, nagkaroon ng malubhang sakit ang aking ina. Siya lamang ang natitira kong pamilya at wala kaming pera para sa pagpapagamot. Kaya imbes na ipagpatuloy ko ang pangarap kong makapagkolehiyo, pinili kong mantrabaho. Tahimik ang buong hall at ang mga baso ng alak na kanina'y sumasalubong sa tawanan ay ngayon nakababa sa mga mesa. Nagpatuloy si Elena. Naging labandera ako hindi dahil yun ang pinili kong pangarap, kundi dahil yun lamang ang tanging paraang alam ko para mabuhay kami ng nanay ko. Oo, hindi ako nagkaroon ng magandang trabaho, pero sa bawat kusot ng tela at sa bawat paltos sa aking kamay, natutunan kong ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o titulo. May mga buluman na narinig, ngunit hindi katulad ng dati. Ngayon tila may halong hiya at pagsisisi. Ang ilan ay napayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Muling sumingit si Marjorie, ngunit mahina ang tono kaysa kanina. Kung ganon, pinili mo talagang maging labandera? Diretsong tumingin si Elena sa kanya. Hindi ko yun pinili, pero hindi ko rin ikinahihiya. Kung hindi dahil sa paglalaba, hindi ko mailalaban ang buhay ng aking ina. Kung tawanan ninyo man ako dahil doon, hayaan nyo. Ang mahalaga, hindi ko siya iniwan. Doon na sumingit si Lorna at marahang hinawakan ang balikat ni Elena. Iyan ang sinasabi ko palagi. Habang marami sa atin ang nagpakasaya, si Elena ay nagbuwis ng pangarap para sa kanyang pamilya. At iyan ang hindi lahat kayang gawin. Ang iba pang kaklase ay nagsimulang magsalita. Totoo. Noong high school, madalas natin siyang tuksohin, pero hindi natin alam ang pinagdadaanan niya. Isa pang lalaki ang sumunod. Nakakahiya pala, Elena. Naging bulag kami sa kabutihan mo noon. Ngunit hindi lahat ay agad nagbago. Ang tatlong lalaking kaninang nungungutya pa ay nagbulungan. Kaya pala. Pero kahit ganun, labandera pa rin siya. Bulong ni Jerome. Ngunit halatang wala ng kumpiyansa ang tinig nito. Hindi na sumagot si Elena. Hindi na niya kailangang patulan ang ganoong klasing pangungutya. Ang mahalaga, nasabi na niya ang totoo. Ang bigat na kanyang dala sa dibdib sa loob ng maraming taon ay tila nabawasan. Lumapit muli si Samuel at ngumiti sa kanya. Elena, hindi lahat makakaintindi agad. Pero sigurado ako, marami na ang nagbago ang pananaw dahil sa sinabi mo. Napangiti si Elena kahit pa'y kirot pa rin sa kanyang puso. Samuel, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero ngayong gabi, pakiramdam ko, nakalaya ako. Sa gilid ng hall, napansin niya ang ilang kaklase na halos hindi makatingin sa kanya. Ang iba ay nag-uusap, pero hindi na katulad ng mga bulungan kanina. Tila mga usapan iyon ng pagsisisi at pagkamangha. Ang NC, na kanina ay halatang naguguluhan sa nangyayaring tensyon, ay muling nagsalita. Isang palakpakan naman para ay Elena, na nagpakita sa atin ng tunay na kahulugan ng sakripisyo. Unti-unting sumabay ang palakpakan. Hindi lahat ay palakpak na may kasamang tuwa, ngunit ramdam ni Elena na iyon ay tanda ng pag-unawa at respeto na ngayon lamang niya natanggap mula sa marami sa kanila. Sa mga oras na iyon,
Sa kabila ng mga mata ng ilan na puno pa rin ng pangungutya, nakaramdam si Elena ng kakaibang gaan. Hindi na niya kailangang magtago. Hindi na niya kailangang ikahiya ang sarili. Ang katotohanang ikinukubli niya noon ay siya na ngayong naging lakas at dahilan para makita ng iba kung sino siya talaga. Habang nakaupo siya muli sa tabi ni na Samuel at Lorna, marahang napangiti si Elena. Sa kanyang puso, alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas malaking pagbabagong darating. Hindi lamang sa kung paano siya tinitingnan ng iba, kundi pati na rin sa kung paano niya tinitingnan ang sarili niya. Matapos ang pagbabahagi ni Elena ng katotohanan tungkol sa kanyang buhay, unti-unting lumambot ang himig ng gabi. May mga nagsimulang makipag-usap sa kanya ng mas maayos at ang ilan ay tila nagbago ang tingin. Subalit sa kabila ng mga palakpak at mga bulungan ng pagsang-ayon, naruroon pa rin ang ilang hindi pa rin matanggap ang kanyang tinuran. Para bang pilit pa rin nilang hinahanap ang butas upang siya'y muling gawing tampulan ng biro. Habang abala ang lahat sa pagtawa at pakikipagkwentuhan, bigla na lamang tumigil ang ilang tao sa pag-uusap nang marinig ang busina mula sa labas ng hotel. Mula sa malaking salamin ng hall ay tanaw ang isang mahabang, itim na limousine na dahan-dahang huminto sa tapat ng entrada. Ang mga ilaw nito ay kumislap at ang pintuan ay marahang bumukas. "Ano yun? Limousine?" tanong ng isa, halatang nabigla. Nagbuluman ang lahat. Hindi karaniwan para sa kanilang probinsyal na bayan na may dumating na ganoong klase ng sasakyan. Lahat ng mata ay napatingin sa pintuan ng hotel. Hinihintay kung sino ang lilitaw. At doon nagulat ang lahat nang may lalaking nakaitim na uniforme, isang propesyonal na syofer na lumabas at marahang naglakad papasok. Tumigil siya sa tapat ng hall, may daladalang pangalan na binanggit ng malinaw. Sino po si Miss Elena Cruz? Nabaling ang lahat ng mata kay Elena. Para bang sabay-sabay silang nagtaka at ang ilan ay hindi makapaniwala sa narinig. Si Marjorie na napatayo sa malapit ay agad nagtawa. "Ha? Si Elena? Baka nagkamali ka. Hindi posibleng may sundo siyang limousine." Ngunit seryosong ngumiti ang syofer at muling nagsalita. "Ako po ay ipinadala ng aking amo upang sunduin si Miss Elena Cruz. Narito po ang kanyang sasakyan." Napatulala si Elena. Hindi alam ang gagawin. Narinig niya ang mga bulungan. Si Elena, limousine ang sundo? Hindi maaari, baka joke lang ito. Sino kaya ang amo niya? Ang mga tanong ay nagsimulang lumipad mula sa iba't ibang sulok ng hall. Dahan-dahan siyang tumayo, halatang naguguluhan. "Ako po si Elena, pero sigurado ba kayo?" Tumango ang syofer at bahagyang yumuko bilang paggalang. "Opo, kayo nga po. Pakiusap, samahan po ninyo ako palabas. Naghihintay ang aming sasakyan." Laling lumakas ang buluman sa loob ng hall. Ang ilan ay napanganga, ang iba ay nakatawa. Ngunit hindi na tulad ng panlalait kanina. Ngayon ay halong pagkagulat at pagkutya. "Hindi ako makapaniwala." "Limousine para sa isang labandera?" bulong ni Jerome. Si Marjorie naman ay napataas ang kilay. "Baka naman driver lang iyan ng nilalabhan niya. Malay natin baka pinapanggap lang." Ngunit ang mga susunod na pangyayari ay nagpatunay na hindi iyon biro. Lumapit ang chauffeur kay Elena, marahang inabot ang kanyang kamay at inalalayan siya palabas na para bang isa siyang VIP. Nang lumabas sila ng hall, lahat ng tao ay nag-unahan sa pagsilip sa malalaking bintana upang makita ang eksena. Sa tapat ng hotel, nakahanda ang limousine. Binuksan ng chauffeur ang pinto at yumuko. "Miss Elena, mangyari pong sumakay na kayo." Hindi makapaniwala si Elena. Nilingon niya sina Lorna at Samuel na parehong nakamasid sa kanya. "Anong nangyayari? Bakit ako sinusundo ng limousine?" Mahina niyang tanong. Lumapit si Lorna at hinawakan ang braso niya. "Elena, marahil may nakapansin sa'yo. Hindi naman magpapadala ng ganyang sasakyan kung hindi ka mahalaga." Sumabat si Samuel, nakangiti ngunit halatang nagtataka rin. "Tama siya, Elena. Baka oras na para makita ng lahat na hindi ka lang basta labandera." Naramdaman ni Elena ang pag-ikot ng kanyang mundo. Sa lahat ng taong naroon, siya pa ang tinawag at pinagsilbihan. Sa mga panahong iyon,
Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito, ngunit isang bagay ang tiyak. Nabago ang tingin ng kanyang mga kaklase sa kanya. Hindi pwedeng totoo ito. Bulong ni Marjorie sa isa niyang kasama, ngunit halapa ang pangangatog ng boses niya. Ang kumpiyansang ipinapakita niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pagtataka at pag-aalinlangan. Sigurado ako, joke lang ito. Dagdag pa niya, ngunit ramdam niyang hindi. Sa sandaling iyon, lumabas si Elena, inaalalayan ng chauffeur, at nakita ng lahat kung paano siya igalang. Hindi na siya ang tahimik na batang kinukutya sa high school. Siya na ngayon ang sentro ng lahat ng mata, hindi dahil sa panlalaip, kundi dahil sa pagkagulat at pag-usisa. Nang maisara ang pinto ng limousine at umandar ang sasakyan, naiwan sa loob ng hall ang mga dating kaklase niyang nagtataka. Nagbubulungan at hindi makapaniwala. Para bang sabay-sabay nilang tinanong sa kanilang sarili, sino ba talaga si Elena Cruz? Habang unti-unting lumalayo ang limousine sa harap ng hotel, naiwan ang mga kaklase ni Elena na hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang ilan ay nagkibit balikat, ang iba namay hindi mapigilan ang pagbulong. Hindi ako makapaniwala. Bakit siya pa? Wika ni Dennis, habang nakatingin pa rin sa bintana. Si Marjorie naman ay napaamot sa kanyang leeg, halatang hindi matanggap ang pangyayari. Samantala, sa loob ng limousine, tahimik lamang si Elena. Pinagmamasdan niya ang malalambot na upuan na natatakpan ng mamahaling balat, ang ilaw sa kisame na tila mga bituin, at ang malamig na simoy ng hangin mula sa aircon. Para siyang nasa ibang mundo. Hindi niya mapigilang isipin kung bakit siya ang biglang pinasundo ng ganoong karangyang sasakyan. Pasensya na po, Miss Elena, basag ng syofer sa katahimikan. Hindi ko pa maibibigay ang lahat ng detalye, pero ipinadala ako ng amo ko para tiyakin na kayo'y makarating sa kanyang okasyon ngayong gabi. Hinihintay niya kayo. Napakunot ang noo ni Elena. Ako? Hinihintay? Sino ba ang amo mo? Mumiti lamang ang chauffeur mula sa rearview mirror. Isa pong CEO na ayaw munang ibabanggit ang kanyang pangalan. Pero sigurado akong ikagugulat ninyo kung sino siya. Lalong naguluhan si Elena. Sa kanyang isipan, hindi niya matukoy kung bakit siya magiging mahalaga sa isang makapangyarihan at mayamang tao. Labandera lamang siya, isang babae na ang mundo ay umiikot sa ilog, batya at mga pinipigang tela. Ngunit ngayon, ila ba siya ay itinaas sa entablado ng isang bagong kwento. Samantala, sa hall ng hotel, hindi pa rin humuhupa ang usapan ng kanyang mga kaklase. Si Jerome ay napailing habang nagsasalita sa grupo. Hindi ako naniniwala. Baka naman trabaho niya ang pagiging kasambahay ng CEO na yon, kaya sinundo siya. Hindi kaya, tugon ni Lorna na nakatayo malapit sa kanila. Kung kasambahay siya, hindi siya sasalubungin ng ganitong klase ng respeto. Tingnan nyo, may sariling chauffeur pa. Tumahimik ang grupo. Kahit papilit nilang gawing biro ang lahat, ramdam nilang may hindi pangkaraniwang koneksyon si Elena. Sa loob ng limousine, dinala si Elena sa isang malaking gusali sa sentro ng bayan. Doon siya pinatuloy ng mga gwardya na halatang mataas ang seguridad. Habang binabaybay nila ang pasilyo, napansin niyang ang mga tao roon ay pawang nakasuot ng pormal at tila sanay sa mataas na antas ng lipunan. Pagdating sa isang malawak na function hall, bumungad ang isang marangyang pagtitipon. May mga negosyante, politiko at kilalang personalidad na nagkukwentuhan. Lahat sila ay naglilingunan nang pumasok si Elena na may kasamang chauffeur. Miss Elena Cruz, may lumapit na babae na tila sekretarya. Nandito na po ang CEO at nais kayong makausap. Halos mabingi si Elena sa tibok ng kanyang puso. Ako? Bakit ako? Malalaman po ninyo, sagot ng sekretarya bago siya inakay papunta sa gitna ng hall. At doon, sa harap ng maraming tao, biglang lumitaw ang isang lalaki na matikas ang tindig, nakaitim na suit at may presensyang hindi matatawaran. Ang mga tao ay tila nagbigay daan at nagbigay galang. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Elena, tinawag siya ng lalaki sa malalim ngunit magaan na tinig. Natigilan siya.
Hindi niya akalaing kilala niya ang taong nasa harap niya. Ang CEO na iyon ay walang iba kundi si Adrian, ang kaklase niyang noong high school na minsan niyang hinangaan ng palihim. Ang lalaking minsan ay nag-abot sa kanya ng lapis nang wala siyang magamit. Hindi makapaniwala si Elena. "Adrian, ikaw ang CEO?" Mumiti ito, halatang tuwang-tuwa sa pagkikita nila. "Oo, Elena, matagal kitang hinahanap at ngayong gabi gusto kong malaman ng lahat kung gaano kita pinahahalagahan." Nagbulungan ang mga tao sa paligid, halatang gulat na gulat. Sino ba ang mag-aakalang ang simpleng labandera na si Elena ang siyang pinapasundo ng isang kilalang CEO? Lumapit si Adrian kay Elena at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi kita nakalimutan, Elena. Noong high school, ikaw ang nagpakita sa akin ng kabutihan sa panahong lahat ay abala sa panlalait. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dignidad nang wala akong wala. Ngayon, gusto kong ibalik iyon." Nabigla si Elena at hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Ang lahat ng sakit at panlalait na dinanas niya sa reunion kanina ay tila napawi nang marinig niya ang mga salitang iyon. Sa kabilang banda, sa hotel kung saan nananatili pa ang kanyang mga kaklase, patuloy pa rin ang kanilang pag-uusap tungkol sa misteryosong limo. Ngunit hindi nila alam, ang tinutukoy na amo ay isa palang tao na minsan ding naging bahagi ng kanilang kabataan. Isang taong bumalik upang ipakita na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kabutihang hindi nalilimutan. Mabilis na kumalat ang balita sa loob ng reunion hall matapos makita ng ilan sa kanilang batchmates na umalis si Elena sakay ng limousine. Hindi na napigilan ang usapan. Ang bawat mesa ay tila may kanya-kanyang bersyon ng nangyari. Ang iba ay nagdududa, ang ilan ay nagkukunwaring hindi interesado, ngunit halatang lahat ay nanginginig sa pag-usisa. "Hindi ako makapaniwala," bulong ni Dennis sa mga kaibigan niyang sina Jerome at Paulo. "Si Elena pa? Yung labandera lang? Sinundo ng limousine? Siguro may sekreto yon." Umiling si Lorna na nakaupo sa kabilang mesa at hindi napigilan ng sumabat. "Siguro panahon na para matutunan ninyong huwag maliitin ang tao. Hindi ninyo alam ang buong istorya niya, kaya tigilan na ninyo ang mga biro." Hindi agad nakasagot sina Dennis at Jerome. Napansin nilang may ilang kaklase na rin na nagsisimula ng sumang-ayon kay Lorna. Ang mga dati tahimik lamang at hindi pumapansin ay ngayoy nag-uusap-usap na may halong pagkahiya. Samantala, si Marjorie ay hindi mapakali. Kanina lang ay siya ko ang bida ng pagtatawanan, ang nangunguna sa pagpapahiya kay Elena. Ngunit ngayon, nararamdaman niyang unti-unti siyang nawawalan ng kontrol. "Hindi pwedeng totoo ito," bulong niya sa sarili. "Baka pakanalang ito para ipakita na espesyal siya." Nung ating gaano niya piliting ipaniwala iyon sa sarili, ramdam niyang may pagbabago ng nagaganap sa pananaw ng kanilang mga kaklase. Kung totoo man na may koneksyon si Elena sa may-ari ng limousine na iyon, dagdag ni Marjorie sa mas malakas na tinig, siguro hindi rin niya iyon nakuha sa tamang paraan. Ngunit hindi na siya pinansin gaya ng dati. Sa halip, ang mga nasa paligid ay nagsimulang magbulungan ng mga salitang hindi pabor sa kanya. "Grabe, ang sama ng ugali niya. Nakakahiya, reunion ito pero parang wala siyang natutunan." Habang ang mga ito'y nagaganap, si Samuel naman ay nanatiling nakaupo sa gilid. Tahimik ngunit may ngiti sa labi. Para sa kanya, malinaw na, nagbabago ang ihip ng hangin. Ang mga dating mabilis tumawa sa panlalait ni Marjorie at ng iba pang kontrabida ay ngayoy nagsisimula ng mamulat sa katotohanan. Nakita nila kung paano tumayo si Elena kanina at ipinakita ang tapang ng isang babae na matagal na nilang hinamak. Ilang minuto pa ang lumipas at bumalik ang chauffeur sa reunion hall. Maayos at propesyonal ang kanyang kilos nang magsalita. "Pasensya na po mga Ginoo at ginang. Ang aking amo ay nagpadala ng mensahe para sa inyo. Huwag kayong mag-alala kay Miss Elena. Siya ay ligtas at nasa piling ng taong matagal nang nagnanais siyang makita."
muling nagkaroon ng bulungan. Ngunit ngayon ay hindi na panlait kundi pagkamangha. Ibig sabihin, totoo nga? Hindi pala biro yon? Sino kaya ang taong iyon? Naramdaman ni Marjorie ang malamig na tingin ng ilan sa kanya. Dati siya ang sentro ng atensyon, ngunit ngayon ay unti-unting nababaling ang interes ng lahat kay Elena, ang babaeng matagal nilang minamaliit. Habang nangyayari ito, si Lorna ay marahang ngumiti. Alam ko na darating din ang oras na makikita nila ang tunay na halaga mo, Elena. At ngayon, nararanasan nila iyon. Sa kabilang banda, may mga kaklase na biglang lumapit kay Samuel upang makipag-usap. Samuel, sabi ng isa, hindi ka naming masyadong pinapansin noon. Pero tama ka pala sa lahat ng sinabi mo kanina. Ang marangal na tao, kahit walang pera, higit pa sa mayaman na mapangmata. Tumango si Samuel at simpleng ngumiti. Hindi ko ginawa iyon para patunayan na tama ako. Ginawa ko iyon dahil alam kong mali ang paraan nila sa pagtrato kay Elena. Lahat tayo ay may kanya-kanyang laban sa buhay at hindi natin alam ang bigat ng dala ng isa't isa. Samantala, ang mga nakaupo sa pinakadulo na dati ring nangaasar kay Elena ay nagsimulang maglabas ng kanilang salobin. Nakakahiya pala talaga, bulong ng isa. Kung alam ko lang noon na ganoon ang sakripisyo niya para sa nanay niya, hindi ko sana siya tinukso. Ang pagbabago ng ihip ng hangin ay halatang halata. Ang mga dating buluman na puno ng panlait ay napalitan ng usapan tungkol sa respeto at paghanga. Ang ilang kaklase ay nagsimula ng magtanong sa isa't isa kung paano nila miling mahihingan ng tawad si Elena kapag bumalik ito sa hall. Ngunit higit sa lahat, naramdaman nilang lahat na wala nang bisa ang mga salitang mapanlait ni Marjorie. Ang kanyang tinig na dati pinagtatawanan at pinapakinggan ng lahat ay ngayoy tila baga wala ng epekto. Hindi pwedeng ganito lang, bulong ni Marjorie habang pinipilit panatilihin ang kanyang ngiti. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nawala na ang kanyang impluensya. Si Elena ang dati nilang nilalait ay naging sentro ng respeto at usapan. At sa gabing iyon, habang hinihintay nilang bumalik si Elena mula sa misteryosong pagtitipon, alam ng lahat na may nagbago na. Hindi na siya basta labandera sa kanilang mga mata. Siya na ngayon ang babaeng may dignidad at koneksyon na higit pa sa kanilang inakala. Sa loob ng engrandeng function hall na pinuntahan ng limusin, nakaupo si Elena sa isang mesa habang pinagmamasdan ang kapaligiran. Hindi siya makapaniwala na naroroon siya, kasama ng mga taong nakasuot ng pinakamamahaling gown at suit, nag-uusap tungkol sa negosyo at nagtatawanan na parang walang problema sa buhay. Parang ibang mundo ito kumpara sa kanyang kinasanayan na batya, sabon at labahan. Maya-maya, nagsimulang mag-ingay ang mga tao nang pumasok ang isang lalaking may matikas na tindig at may aura ng kapangyarihan. Nakaitim na suit ito, perpekto ang tabas at may ngiting kayang magpatahimik ng buong silid. Agad siyang nakilala ng mga bisita. Siya ang CEO na matagal nang pinag-uusapan sa kanilang bayan, si Adrian Salvador. Lumapit si Adrian sa gitna ng entablado at nagsimulang magsalita. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo. Ngunit ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyo ang isang taong may napakalaking bahagi sa kung nasaan ako ngayon. Nagbulungan ang mga tao. Sino kaya ang tinutukoy ng CEO? Itinuro ni Adrian ang direksyon ni Elena. Mga kaibigan, nais kong ipakilala si Elena Cruz. Halos mahulog sa upuan si Elena sa gulat. Ang lahat ng mga tao sa paligid ay napatingin sa kanya, nagtataka kung sino siya at bakit siya tinawag ng CEO. Dahan-dahan siyang inalalayan ng sekretarya papunta sa gitna. Ang kaba ay umakyat hanggang sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang humakbang. Pagdating niya sa entablado, ngumiti si Adrian at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi alam ng karamihan, pero si Elena ang isa sa mga taong nagbigay ng inspirasyon sa akin nung tayo'y nasa high school pa lamang. Habang marami ang abala sa panlalait sa kanya,
Nakita ko ang kanyang katatagan at kabutihan. Nagulat si Elena sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na sa lahat ng taong nakasama niya noon, si Adrian pala ang nakapansin sa kanya. Nagpatuloy si Adrian. Naaalala ko pa noong minsan, wala akong dalang gamit sa klase. Napahiya ako, ngunit si Elena ang unang nag-abot sa akin ng kanyang dagdag na papel at lapis. Kahit halatang kailangan niya rin iyon. Sa simpleng kabutihan na iyon, natutunan kong hindi kayamanan ang batayan ng pagkatao, kundi ang kakayahang tumulong sa kapya kahit wala ka ring sobra. Nabulabog ang mga tao sa narinig. Ang ilan ay napatingin kay Elena nang may paghanga. Ang mga bulungan ay hindi na panlait kundi purong pagtataka at pagkamangha. Ngayon, matapos ang maraming taon, narito ako bilang isang CEO. Ngunit hindi ko kailanman nakalimutan ang aral na itinuro ni Elena sa akin. At ngayong gabi, nais kong pasalamatan siya sa harap ng lahat. Lumapit si Adrian kay Elena at muling nagsalita. Elena, salamat sa pagiging inspirasyon. Dahil sa'yo, natutunan kong ang tunay na kayamanan ay ang puso na marunong magmahal at magsakripisyo. At ngayong gabi, gusto kong malaman ng lahat na ikaw ay espesyal para sa akin. Hindi nakapagsalita si Elena. Habang nakatitig sa kanya ang lahat ng bisita, ramdam niyang bumigat ang kanyang dibdib sa emosyon. Tumulo ang kanyang luha, hindi dahil sa tahihiyan, kundi dahil sa pag-ibig at respeto na ngayon lamang niya naramdaman mula sa dating kaklase. Samantala, sa reunion hall kung saan naiwan ang kanyang batchmates, hindi pa rin humuhupa ang bulungan. May nakakita sa live feed ng event na yon. May kamera na naka-broadcast para sa piling bisita. Nang makita nilang si Elena ay nasa tabi ng CEO, halos hindi makapaniwala ang lahat. Ano? Siya pala ang tinutukoy ni Adrian? Bulalas ni Jerome. Imposible! Si Marjorie naman ay napaupo na lamang. Halos hindi makagalaw. Hindi pwede. Ako ang laging bida noon. Ako ang laging pinapansin. Pero bakit siya? Ang ilan sa kanilang kaklase ay napayuko, halatang nahiya sa sarili. Ang mga panlalait na binitiwan nila kanina ay biglang bumalik sa kanila bilang isang matinding sampal. Si Elena, na kanilang pinawanan at hinamak, ay siya palang itinuturing na inspirasyon ng isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Sa entablado, muling nagsalita si Adrian. Simula pa lamang ito, Elena. Gusto kong malaman mong hindi ka na kailangan tumindig mag-isa. Nandito ako para ipaalala sa iyo na may mga taong nakikita sa iyong tunay na halaga. Humakbang siya papalapit at sa harap ng lahat, inilapit ang kanyang kamay. Hindi ka na basta labandera. Ikaw ang taong nagpakita ng kabutihan sa panahong wala pang nakikita sa akin. At iyon ay hindi ko kailanman malilimutan. Sa mga salitang iyon, natapos ang malaking revelasyon ng gabi. At sa puso ni Elena, alam niyang ang lahat ng dinanas niyang panlalait at kahihiyan ay nagkaroon ng saysay. Dahil sa wakas nakilala siya hindi sa kanyang kahirapan kundi sa kanyang kabutihang loob. Matapos ang revelasyon ni Adrian sa entablado, tila huminto ang oras para kay Elena. Naroon siya, nakatayo sa tabi ng isang taong ngayon ay hinahangaan ng buong bansa. Ngunit sa kanyang mga mata ay nanatili pa rin si Adrian, nakaklase niyang palangiti at mabait noong high school. Hindi siya makapaniwala na siya ang taong pinili nitong ipakita sa lahat at higit pa roon. Ipinahayag nitong siya ang naging inspirasyon nito sa buhay. Huminga ng malalim si Adrian at muling nagsalita. Hindi lamang para kay Elena, kundi para sa lahat ng naroon. Marami ang nagtataka kung paano ako nakarating dito, kung paano ako naging isang CEO mula sa pagiging isang simpleng estudyante noon. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo. Nagbigay daan ang lahat at nakinig. Ang musika ay tumigil at ang mga waiter ay huminto muna sa kanilang pag-ikot. Buong atensyon ay nasa kanya. Noong tayo'y nasa high school pa, panimula ni Adrian, hindi ako kasing yaman ng iniisip ng lahat. Sa totoo lang, maraming beses akong naranasan ang gutom, ang hindi pagkakaroon ng tamang gamit sa klase at ang pakiramdam na wala kang halaga. Madalas akong mahirapan sa pag-aaral at wala akong maibida sa mga kaklase natin.
Saglit siyang napatingin kay Elena at ngumiti. Ngunit sa panahong iyon, may isang tao na nagpakita ng malasakit. Isang tao na, sa kabila ng sariling kahirapan, ay handang tumulong. At iyon si Elena. Nagbulungan ang ilan sa mga bisita. Ang iba ay napatingin kay Elena na nakatayo sa tabi ni Adrian, halatang gulat pa rin. Naalala ko, pagpapatuloy ni Adrian, noong isang araw na wala akong gamit para sa pagsusulit. Nahihiya ako at halos gusto kong lumubog sa lupa. Ngunit si Elena, sa halip na pagtawanan ako, tahimik na iniabot ang kanyang dagdag na lapis at papel. Sa simpleng galaw na iyon, natutunan kong hindi pera ang sukatan ng kayamanan ng isang tao, kundi ang kakayahan niyang magbahagi ng kahit kakaunti lamang ang mayroon siya. Dito ay naramdaman ni Elena ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Naalala rin niya ang araw na iyon, isang simpleng aksyon na para sa kanya'y hindi naman ganoon kabigat. Ngunit para kay Adrian, iyon pala'y naging mitsa ng kanyang pananaw sa buhay. Nagpatuloy si Adrian. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, kung sakaling ako'y magtagumpay, babalikan ko ang taong iyon at ipapaalala sa kanya na hindi na sayang ang kanyang kabutihan. Muling nagbulungan ng mga tao. Ang ilan ay palihim na pumalakpak. Ang iba ay ramdam ang emosyon sa mga salita ni Adrian. Pagkatapos ng high school, dagdag pa niya, nagsimula akong maghanap buhay. Nagtrabaho ako bilang kahera, tagahatid ng kape, at minsan ay nagbenta pa ng mga paninda sa bangketa. Hindi madali, ngunit sa bawat pagsubok, naaalala ko si Elena. Kung paano siya nakangiti kahit nahihirapan. Kung paano niya pinili ang marangal na buhay kaysa sa pagtakbo sa responsibilidad. Siyang palaging paalala ko na walang masama sa simula, basta't matibay ang loob. Napalunok si Elena. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mahiya o matuwa, ngunit ang tiyak, dama niyang tinanggap na ng maraming tao ang katotohanan ito na may bahagi siya sa tagumpay ni Adrian. Dumating ang panahon na nakahanap ako ng pagkakataon sa negosyo. Nagsimula akong maliit, mga online na pagbebenta ng mga produkto. Unti-unti itong lumago at ngayon, narito ako. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, palagi kong dala ang alaala ni Elena. Ang alaala ng isang kabutihang hindi ko kayang suklian. Muling tumingin si Adrian kay Elena at sa pagkakataong ito, mas matindi ang emosyon sa kanyang tinig. Kaya ngayong gabi, gusto kong iparating sa lahat. Si Elena ay hindi lamang isang simpleng kaklase. Siya ay simbolo ng kabutihang hindi nagmamaliw. At para sa akin, siya ang naging unang inspirasyon kung bakit ako patuloy na nagsikap. Nang matapos siyang magsalita, bumuhos ang palakpakan mula sa mga tao. Hindi na iyon dahil lamang sa pagrespeto sa CEO, kundi dahil na rin sa pagkilala sa isang simpleng babae na minsang itinuring na walang halaga. Si Elena, ang labandera na pinagtatawanan, ay ngayoy nakatayo sa harap ng lahat bilang simbolo ng tunay na lakas at dignidad. Habang tumatagal ang palakpakan, hindi maiwasang mapaluha si Elena. Napatingin siya kay Adrian at bumulong. Hindi ko alam na ganun pala ang naging epekto ko sa'yo, Adrian. Numidi si Adrian. Elena, minsan ang pinakamaliit na kabutihan ay may pinakamalaking epekto at ikaw ang patunay niyan. Samantala, sa kabilang dako ng reunion hall, kung saan naiwan ang kanyang kakaklase, napanood nila ang bahaging iyon sa live feed. At doon nagsimula ang matinding pag-iling ng mga ulo at pagbuntong hininga ng ilan. Kung alam ko lang noon, bulong ng isa, nakakahiya. Ang taong tinawanan natin ay siya palang inspirasyon ng pinakamayamang kaklase natin. Tahimik si Marjorie. Hindi na niya magawang magsalita sapagkat alam niyang ang lahat ng kanyang sinabi at ginawa ay bumabalik na yon bilang kahihiyan. Samantala, si Samuel at Lorna ay nagnitian, puno ng tuwa at pagmamalaki para kay Elena. At sa gabing iyon, nagsimulang magbago ang tingin ng lahat kay Elena. Hindi na siya labandera, kundi isang babaeng nagpatunay na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay kayang magbago ng buhay ng ibang tao.
Matapos ang engranding revelasyon sa function hall, hindi alam ni Elena kung paano niyang sasabihin sa sarili na totoo ang lahat. Habang nakaupo siya sa gilid ng entablado, nakapalibot ang mga taong hindi niya kilala, ngunit todo ang pagbigay galang sa kanya, ramdam niyang tila ibang mundo ang kanyang kinalalagyan. Subalit sa puso niya, may isang bagay pa ring bumabagabag, ang kanyang mga kaklase na naiwan sa reunion hall. Lumapit si Adrian sa kanya at ngumiti. "Elena, tapos na ang aking talumpati, pero gusto kong tanungin ka. Gusto mo bang bumalik sa reunion ninyo? Alam kong mahirap ang lahat ng dinaanan mo kanina, pero baka oras na rin para makita nila kung sino ka ngayon." Saglit siyang nag-isip, nakatingin sa sahig. "Hindi ko alam, Adrian. Natatakot akong kapag bumalik ako, muli na naman akong pagtawanan." Umiling si Adrian. "Hindi na gano'n ang mangyayari. Maniwala ka, iba na ang ihip ng hangin. Napanood nila ang talumpati ko. At sigurado akong hindi na sila makatingin sa'yo tulad ng dati." Sumabat ang sekretarya ni Adrian. "May limousine na handang maghatid sa inyo pabalik. Kung nanaisin ninyo, maaari kayong dumating ng magkasama." Tumingin si Elena kay Adrian na may matatag na ekspresyon. "Sige, babalik ako, pero hindi para ipagyabang ang nangyari. Babalik ako para ipakita sa kanila na hindi kailanman dapat ikahiya ang pinaghirapan at pinagdaanan." Ilang sandali pa, bumalik ang limousine sa harap ng hotel kung saan ginaganap ang reunion. Sa oras na bumukas ang pinto, lahat ng mga kaklase ay napalingon. Halos sabay-sabay silang huminto sa kanilang pag-uusap. Ang mga mata ay nakatutok sa pagbaba ni Elena mula sa sasakyan. Ngayon ay mas maayos na ang tindig at sa tabi niya ay si Adrian na hindi maitatangging kinikilala ng lahat bilang isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Si Adrian Salvador? Bulalas ng isa. Siya ang kasama ni Elena? Nagbulungan ang lahat. Ang iba'y halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Kung kanina'y si Elena ang sentro ng panlalait, ngayon siya na ang sentro ng pagkamangha. At higit sa lahat, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang tao na malakas ang impluwensya at may galang sa lahat. Tahimik na lumapit si Elena sa gitna ng hall. Ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib, ngunit mas matindi ang kanyang determinasyon. "Magandang gabi," panimula niya. Mahina ngunit malinaw. "Nagpasya akong bumalik dahil alam kong hindi dapat matapos ang gabing ito ng may galit o hinanakit." Lumapit si Marjorie, halatang nanginginig, ngunit pilit pinapakalma ang sarili. "Elena, pasensya na kung nasabi ko ang mga masasakit kanina. Hindi ko akalaing." Ngunit pinutol siya ni Elena. "Marjorie, hindi ko hinahangad ang paghingi ninyo ng tawad, kundi ang pagbabago ng inyong pananaw. Hindi ako nagpunta rito para ipamukha ang estado ng buhay ko, kundi para ipaalala na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban. Ang labandera na hinamak ninyo ay ako pa ring Elena na nakasama ninyo noon. Ang pagkakaiba lang, natutunan kong yakapin ang sarili kong halaga." Nagpalakpakan ng ilan sa kanilang mga kaklase. Ang iba'y lumapit at nagsimulang humingi ng tawad. Si Jerome, na kanina patahimik, ay nagsalita rin. "Elena, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang bigat ng pinagdaanan mo. Akala ko noon, biro lang ang lahat. Pero ngayon, alam kong mali." Ngumiti si Elena, kahit may bakas pa ng lungkot sa kanyang mga mata. "Pinatawad ko na kayo matagal na. Hindi ko dala-dala ang galit. Pero sana, mula ngayon, wag na nating gawing biro ang kahirapan ng iba." Naroon si Samuel at Lorna, kapwa nakangiti at puno ng tuwa. Lumapit si Samuel at marahang nagsabi, "Tama siya. Ang totoong sukatan ng tao ay hindi nakikita sa kasuotan o sa dami ng pera, kundi sa tibay ng loob at kabutihan." Nakangiting sumang-ayon si Adrian. "At hayaan ninyo ring idagdag ko, kung hindi dahil kay Elena, marahil wala ako rito ngayon. Siya ang inspirasyon ko mula pa noong high school. At ngayon, gusto kong ipakita sa lahat ng narito
kung gaano siya kahalaga. Muling nagbulungan ang mga kaklase, ngunit ngayon hindi na panlait kundi paghanga. Si Elena, na noon ay kanilang pinagtatawanan, ay ngayoy nakatayo sa gitna ng hall bilang isang simbolo ng tagumpay at dignidad. Lumapit si Marjorie, tuluyan ng bumigay at nagluha. Elena, hindi ko kayang maipagsabayan sa kabutihan mo. Napakaliit ng tingin ko sa iyo noon. Sana matutunan kong maging kasing tatag mo. Marahang hinawakan ni Elena ang balikat ni Marjorie. Lahat tayo ay may pagkakataong magbago. Huwag mong sayangin iyon. At sa gabing iyon nagkaroon ng bagong simula hindi lamang para kay Elena, kundi para sa buong batch nila. Ang dating puno ng inay at panlilibak na reunion ay napalitan ng respeto at pagkilala sa tunay na halaga ng isang tao. Matapos ang dramatikong pagbabalik ni Elena sa reunion at ang mga paghingi ng tawad ng kanyang mga kaklase, tila nagbago ang ihip ng gabi. Kung kanina ay tila entablado ng panlalait at panghuhusga ang silid, ngayon ay puno na ito ng pagkamangha at pagsisisi. Ngunit para kay Elena, hindi lamang iyon ang wakas ng kanyang matagal na pakikibaka. Ito rin ang simula ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Nang matapos ang programa, inalalayan siya ni Adrian palabas ng hall. Sa paglabas nila, sumalubong ang malamig na hangin ng gabi at ang mga ilaw ng bayan na kumikislap sa malayo. Elena, wika ni Adrian, alam kong napakaraming nangyari ngayong gabi, pero nais kong malaman mo, hindi rito nagtatapos ang lahat. Nais kong maging bahagi ka ng mga susunod na yugto ng buhay ko. Napatipig si Elena kay Adrian, halatang naguguluhan pa rin. Adrian, hindi ko alam kung handa ako. Hindi ko rin alam kung paano ako tatanggapin ng mundo, lalo na't sanay na akong nasa gilid lamang. Ngumiti si Adrian at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka kailanman nasa gilid, Elena. Hindi mo lang nakikita ang sarili mo sa lugar na karapat-dapat mong kalagyan. Panahon na para ibalik mo ang halaga ng sarili mong pangarap. Kinabukasan, muling bumalik si Elena sa kanilang tahanan. Nadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa lumang silya, nakatanaw sa labas ng bintana. Nang makita siya, agad itong umiti. Anak, kamusta ang reunion? Hindi napigilan ni Elena ang mapaluha. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang ina at niyakap ito. Nay, hindi niyo po alam ang lahat ng nangyari. Noon, akala ko pupunta ako doon para muling pagtawanan. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Lahat ng sakripisyo natin ay may saysay. Tahimik na pinisil ng kanyang ina ang kanyang kamay. Alam ko, anak, palagi kong sinasabi sa iyo, walang nasasayang na kabutihan. Lahat iyan ay may kapalit. Ilang araw ang lumipas, dumating muli si Adrian sa kanilang bahay, dala ang ilang regalo at mga plano. Kasama niya ang kanyang sekretarya at ilang tauhan. Hindi lamang siya bumisita, kundi nagdala rin siya ng magandang balita. Elena, panimula niya, gusto kong ialok sa iyo ang posisyon bilang bahagi ng aking kumpanya. Hindi dahil kaibigan kita, kundi dahil alam kong may kakayahan kang mamuno at magbigay inspirasyon sa iba. Nagulat si Elena. Adrian, hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Ang alam ko lang ay maglaba, mag-alaga at magsakripisyo. Umiling si Adrian at iyon mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang kailangan namin. Ang taong kayang magtiwala at magsakripisyo para sa iba ay mas mahalaga kaysa sa mga taong magaling lamang sa papel. Tutulungan kitang matutunan ang lahat ng kailangan mo. Basta't mangako ka na hindi mo ikakahiya ang sarili mo. Napaluha si Elena at hindi alam kung paano tatanggapin ang lahat. Ngunit sa huli, tinanggap niya ang alok. Sige, Adrian, hindi ko man alam kung saan ako magsisimula, pero gagawin ko ang lahat. Habang nagsisimula siyang magtrabaho sa kumpanya ni Adrian, hindi naging madali ang lahat. Maraming beses siyang kinutya ng ibang empleyado na hindi makapaniwala na ang dating labandera ay nasa opisina na ngayon. Ngunit sa bawat hamon, hindi siya sumuko. Pinakita niya ang kanyang sipag, kababaang loob at malasakit. Mga katangyang natutunan niya mula sa paglalaba at pag-aalaga sa kanyang ina.
Unti-unting nakilala si Elena sa kumpanya bilang isang lider na hindi marunong mangapi, kundi marunong makinig. At dahil doon, marami ang humanga at sumunod sa kanyang mga yapak. Samantala, sa bayan nila, kumalat ang balita tungkol sa bagong buhay ni Elena. Ang mga kaklase niyang dating ng insulto ay nagbago na ng tingin. Sa bawat pagkakataong nakikita siya sa telebisyon kasama si Adrian, ramdam nilang hindi na siya ang babaeng dati nilang nilalait. Siya na ngayon ang babaeng nagpapatunay na kahit gaano kahirap ang pinagmulan mo, may lugar ka pa rin sa mundo ng tagumpay. Minsan, nakasalubong ni Elena si Marjorie sa palengke. Halapang hindi na kasing yabang ng dati ang babae. Elena, mahina nitong sabi, gusto ko lang sanang humingi ulit ng tawad. Hindi ko akalaing darating ang panahon na ako ang mahihiya sa harap mo. Ngumiti si Elena at mahinahong sumagot. Marjorie, wala akong galit sa iyo. Ang lahat ng nangyari ay bahagi ng ating kabataan. Ang mahalaga, natututo tayo. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalo pang naging matatag si Elena. Naging inspirasyon siya hindi lamang sa kanyang mga kababayan, kundi pati na rin sa mga empleyadong nakasaksi kung paano siya nagsimula mula sa wala. At sa bawat gabi na uuwi siya sa kanilang bahay, niyayakap niya ang kanyang ina at sinasabi, "Nay, lahat ng ito ay dahil sa inyo. Kung hindi dahil sa sakripisyo ninyo, wala ako rito." Mumidi ang matanda at tumugon, "Hindi anak, lahat ng ito ay dahil sa iyong kabutihan." At doon, tuluyang naunawaan ni Elena na ang bagong yugtong kanyang tinatahak ay hindi lamang tungkol sa kayamanan o sa posisyon, kundi tungkol sa pagkakataon na maipasa ang kabutihang itinuro ng kanyang ina at ng kanyang sariling karanasan sa buhay. Lumipas ang ilang taon mula ng gabing iyon ng reunion at ng malaking revelasyon. Unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Elena. Mula sa pagiging isang tahimik at minamaliit na labandera, siya ngayon ay isa ng kinikilalang babae sa lipunan. Hindi dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang katapatan at malasakit sa tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago, nanatili siyang mapagpakumbaba at tapat sa kanyang pinagmulan. Isang hapon, pauwi na si Elena mula sa opisina. Sakay siya ng kanyang sariling sasakyan, hindi na ng limusin sapagkat pinili niyang huwag palaging magpakitang yaman. Nang makarating siya sa kanilang baryo, sinalubong siya ng mga batang naglalaro sa kalsada. "Tita Elena," tawag ng isa, "pwede po ba kaming maglaro sa hardin ninyo?" Ngumiti si Elena at tumango, "Oo naman, basta't mag-iingat kayo." Para sa kanya, walang higit na kaligayahan kaysa makita ang mga bata na masaya at ligtas. Hindi katulad ng kanyang kabataan na puno ng pang-aapi at panlalait. Sa loob ng bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na mas payapa na ngayon. Kahit mahina na ang katawan, palaging nakangiti tuwing nakikita si Elena. "Anak, ang laki na ng ipinagbago mo. Hindi ko akalaing darating ang panahon na magiging ganito ka." Umupo si Elena sa tabi nito at hinawakan ang kamay ng ina. "Nay, kung hindi dahil sa inyo, wala ako sa posisyong ito. Lahat ng natutunan ko, ang pagtitiyaga, ang kababaang loob, ay sa inyo ko nakuha. Hindi ko hahayaang masayang ang mga aral na iyon." Habang patuloy siyang naglilingkod sa kumpanya ni Adrian, mas marami pa siyang natutunan. Hindi lamang negosyo ang itinuro sa kanya, kundi ang kahalagahan ng pamumuno na may malasakit. "Elena," wika ni Adrian minsang nag-usap sila sa opisina, "natutuwa ako sa lahat ng ginagawa mo. Ang mga empleyado, mas lalo kang iginagalang dahil hindi ka natatakot magpakumbaba." Ngumiti si Elena. "Siguro dahil alam ko kung paano maging nasa ilalim, Adrian. Alam ko kung gaano pahirap kapag wala kang boses. Kaya gusto kong tiyakin na lahat ay maririnig gaano man kaliit ang kanilang posisyon." Hindi nagtagal, inanyayahan silang muli ng kanilang batchmates para sa isa pang pagtitipon. Isang mas maayos at mas tapat na reunion. Sa pagkakataong iyon, hindi na si Elena ang tampulan ng tukso. Sa halip,
Siya ang pinaka-iginagalang. Lahat ay lumapit upang humingi ng tawad, hindi na dahil napilitan, kundi dahil totoo na ang kanilang pagsisisi. Si Jerome ang unang lumapit. Elena, gusto kong pasalamatan ka sa pagkakataong nakilala ka namin muli. Noon, puro biro lang ang alam ko, pero ngayon alam ko na kung paano rumespeto sa tao. Sunod namang lumapit si Marjorie, na halatang nagbago na rin. Elena, alam kong mahirap paniwalaan, pero tinanggap ko na ang lahat ng mali ko noon. Sa totoo lang, ikaw ang nagturo sa akin kung paano tumingin sa sarili kong kahinaan. Kaya salamat sa pagkakataon na makabawi. Ngumiti si Elena at marahang tumango. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, natututo tayo. At natutuwa ako na ngayon, mas totoo ang ating pagtitipon. Sa gabing iyon, hindi na luha ng tahihiya ng bumalot kay Elena, kundi luha ng tuwa. Ang mga taong minsang tumawa sa kanya ay ngayon nakatingin na may paggalang at paghanga. Hindi na siya nakatayo sa bilim ng kanilang panunuya, kundi sa liwanag ng bagong pagkakaibigan. Pagkatapos ng pagtitipon, habang nakatanaw siya sa langit, lumapit si Adrian at mahinahong nagsalita. Elena, tingnan mo kung gaano kalayo ang narating mo. Lahat ng hirap at sakit noon naging pundasyon ng mas magandang kinabukasan. Hindi ko rin magagawa ito kung hindi dahil sa iyo, tugon ni Elena. Salamat sa pagbabalik at pagpapaalala sa akin ng aking halaga. Marahang hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Hindi mo kailangan pasalamatan ako. Ang lahat ng ito ay dahil pinili mong manatiling mabuti kahit mahirap. Ikaw mismo ang gumawa ng landas na ito. At sa wakas, natagpuan ni Elena ang katahimikan sa kanyang puso. Hindi na siya natatakot sa panlalait ng iba dahil alam niyang natutunan na nila ang leksyon. Hindi na siya nangangarap ng pagtanggap sapagkat tinanggap na niya ang kanyang sarili. Ang babae na minsang nilait at pinagtawanan sa school reunion dahil isa lamang siyang labandera ay siya ngayong simbolo ng pag-asa at tagumpay. At sa piling ng kanyang ina, ng kanyang mga kaibigan, at ng taong minsang nakakita ng kanyang kabutihan sa simpleng paraan, natapos ang kanyang matanal na laban. Sa halip na maging isang kwento ng kahihiyan, naging isa itong kwento ng inspirasyon. Isang paalala na ang dignidad ng tao ay hindi nakasalalay sa trabaho o yaman, kundi sa kabutihan ng puso at tibay ng loob. At iyon ang naging matinong wakas ng lahat.